Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Sa natatanging pamamaraan, samahan ninyo akong i-welcome ang ating mga kapatid na deboto ng Peña Francia na nagmula pa sa iba't ibang lugar na kasama natin dito sa atin sa Peña Francia upang makiisa sa mga kapatid nating Bicolano na nagdiriwang ng kapistahan ni Ina. So welcome po dito sa amin sa Peña Francia sa Paco. Paano nga ba maging dakila? Saan natin matatagpuan ang tunay na kadakilaan? Marami pong paraan ang pagkilala natin sa mga taong dinadakila ng ating pamayanan. Sinasabi natin dakila ang isang tao kapag siya'y nagtagumpay sa pakikipaglaban. Sinasabi natin dakila ang isang tao kapag siya ang nangunguna sa lahat ng larangan. Natatandaan ko nung bata po ako, kinuwento ng aking nanay, matapos daw po akong binyagan, kinuha ako ng aking tatay, hinawakan sa kanya mga bisig, at pagkatapos ng binyag, nagmamadaling humangos palabas ng simbahan. Yung iba natatawa, malamang alam nila yung sinasabi ko. Pero wala na pong gumagawa nun ngayon. Bakit po ba hinahangos palabas ng simbahan yung bata? Upang manguna sa lahat ng larangan, upang magtagumpay sa kanyang buhay pagdating ng araw. Mga minamahal kong mga kapatid, saan nga ba natin tunay na matatagpuan ang tunay na kadakilaan? Sa katunayan, ito po ang pinagtatalunan ng mga alagad sa Ebanghelyo. Ano ang kahulugan ng kadakilaan? Sino ang dakila para sa kanila? At hindi natin marahil masisisi si Jesus kung sakasakaling magalit siya sa kanyang mga alagad. Bakit? Abay, mantakin po ninyo. Hindi pa nagtatagal ang pagpapahayag ni Jesus ng kanyang paghihirap, ng kanyang pagpapakasakit at kamatayan. Heto, ang mga alagad iniisip na sino ang papalit sa kanya. Sino ang tatawaging dakila sa pagkawala ng Panginoon. Kaya nga po, yung pagtatalunan ng mga alagad at pagtatanong, hindi po kasagutan ng binigay ng Panginoon. Pagkus isang hamon, anong sabi ni Jesus? Ang sino mang nagnanais at maging una, ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Sapagkat para kay Jesus, ang tunay na kadakilaan ay hindi lamang yung nangunguna, kundi ang tunay na kadakilaan ay matatagpuan sa larangan o daan ng paglilingkod. Paglilingkod na hindi lamang tungkol sa kung sino ang makapangyarihan, kung sino ang siyang sikat, kung sino ang mayaman, hindi lang tungkol sa kung sino ang marunong at nakapag-aral ang siyang pwedeng magtagumpay sa buhay. Kaya yung kadakilaan po na binibigay na halimbawa ay kadakilaang angat sapagkat nangunguna sa paglilingkod. At ito po ang pamantayan at sukatan ng mga taong dakila sa Ebanghelyo. At dahil sa ganito ang pagtingin natin, para sa atin ang dakila, yung sikat. Para sa atin yung dakila, yung nangunguna. Para sa atin ang dakila, yung kayang gawin ng lahat, mapatunayan lamang ang kanyang sariling kadakilaan. Kaya mabilis ang ating ikalawang pagbasa sa pagpapaalala patungkol sa malungkot na bagay na ito. Anong sabi po sa pangalawang pagbasa? Saan man naghahari ang inggit at makasariling hangarin, naghahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawain. Sa katunayan, mga minamahal kong mga kapatid, namihasa po tayong mamuhay sa kultura ng kompetisyon. Masama yung loob natin kapag pangalawa lamang tayo. Dahil ibig natin sa katunayan, ibig natin maging number one. Maraming pagkakataon po na nauubos yung ating panahon, nauubos yung ating kayamanan sa ating pagsusumikap na maungusan, maunahan lamang ang ating kapwa. Dahil ang gusto natin, mapatunayang tayo,
hindi lamang ang dakila. Tayo ang siyang tama. Tayo ang mas magaling. Tayo ang mas dakila sa lahat. At nakalulungkot pa po dito, gagawin po natin ang lahat. Kahit pa ang makasakit, makaapak, mailagay lamang ang sarili doon sa pedestal ng tagumpay na ating inaasam. Hindi ba aminin natin, marami pong relasyon, ugnayan, pamayanan, ang nasira bunga ng pagmamagaling. Marami pong kahit pa sa loob ng tahanan, ang tuluyan ng nawasak dahil sa inggit at kawalan ng kapakumbabaan. Kung sa mundo, ganito ang siyang kalakaran, kakaiba ang paraan ni Jesus. Kung ating titignan, taliwas po yung kanyang mga values. Taliwas po yung mga pinahahalagahan ng Panginoon. Sapagkat kung sa mundo, kinakailangang manguna para maging dakila, ibahin natin si Jesus. Kung sino ang siyang huli, kung sino ang siyang naglilingkod, siya ang ituturing na dakila sa kaharian ng langit. Sapagkat para kay Jesus ang kadakilaan ay hindi lamang nangangahulugan ng pagiging sikat, pagiging magaling, o kaya may laging una at tama. Kundi ang kadakilaan, pagdating sa kaharian ng Diyos, ay tungkol sa pagiging lingkod, paglilingkod sa kapwa, na nangangailangan ng pagiging huli upang hayaan ng iba na siyang manguna kaysa sa atin. At ang isang taong naglilingkod ay maituturing na dakila sa pamamagitan ng dalawang bagay. Una, ang paglilingkod na may kapakumbabaan. Kapakumbabaan o humility ay ang ating pong kakayahang tanggapin ang isang dakilang katotohanan. At ano po iyon? That we are created in the image and likeness of God. Kaya nga hindi ba, anong tawag po natin doon sa taliwas sa kapakumbabaan? False humility. Ano pong example? Pag may nagsabi sa atin, ang galing mo naman. Sasabihin natin, hindi naman, tsamba lang. Uy, ang galing mo kanina. Hindi naman. There is a false kind of humility. Why? Because humility is accepting the reality that we are created in the image and likeness of God. Ang hindi ko po lubos na maunawaan, tayo po mga Pilipino, napakahirap sa ating pasalamatan kapag tayo po ay nakakitaan ng kahit pakakaunting kadakilaan. Mano bang pag sinabi sa atin, ang galing mo kanina ha, pwede namang sabihin, maraming salamat. Uy ang ganda nung sinabi mo kanina ha, nagustuhan ko yon. Salamat sa Diyos. At yung po yung isang katangian ng kapakumbabaan, hindi lamang simpleng ibaba yung sarili, kundi ang kapakumbabaan ang tanggapin, ako ay lalang ng Panginoon. Ako ang larawan ng Diyos. At dahil ako ay lalang ng Panginoon at larawan ng Diyos, mayroon akong sariling kakayahan. Yung po yung daan ng kapakumbabaan. Ang sabi po ng ating katekismo, humility is the foundation of all virtues. Kapag mababa ang iyong kalooban, madali para sa iyo ang maglingkod. Kapag meron kang kapakumbabaan, hindi mahirap para sa iyo ang magmahal. Kapag puno ang puso mo ng kapakumbabaan, madali ang magpatawad. Kaya ito po ang siyang paraan ng kadakilaan kung si Jesus lamang ang siyang ating tatanungin, ang daan ng kapakumbabaan. Pangalawa, tunay na makapaglilingkod at makapagbibigay ng sarili sa pamamagitan ng pagkakaroon ng tunay na pagmamahal. Anong ibig ko pong sabihin? Tanging pag-ibig lamang po ang siyang may kayang limutin ang sarili. It is only love, my dear friends, that one can forget himself and gaze his eyes towards the other. Kaya nga po hindi ba, pansinin ninyo, doon sa halimbawa ni Jesus, gumamit siya ng isang bata. Isang musmos na siyang ating kakakitaan, hindi lamang ng kapakumbabaan, kundi ng wagas na pagmamahal. Pansinin po ninyo, ang mga bata, iiyak yan pag nasaktan
pero hindi susuko. Ang mga bata, matapos maglaro at mag-away, ilang sandali lang, magkaibigan na uli. Why? Because for children, it is not their ego that takes the first place. For children, it is friendship that takes the first place. Tayo po mga matatanda, aminin ninyo. Minsan, mas mahalaga yung pride kaysa dun sa ugnayan. Okay lang magkaaway kami. Wala akong pakialam. Pero ang mga bata, matapos mag-away, maglalaro uli. Ang mga bata, hindi kayang magtanim ng sama ng loob o galit sa kanilang mga kaibigan. Pero tayo mga matatanda, pansinin po ninyo na minsan may kausap ako. Sabi niya, Father, galit na galit po ako sa taong yan. Sabi ko, patawarin niyo na po. Ay, basta, galit ako sa kanya. Kailan ho ba kayo nag-away? Mga 10 years ago. 10 years ago? Yung galit mo parang kahapon lang. At yun po yung dahilan kung bakit gumamit si Jesus ng halimbawa ng bata, hindi lamang upang ipakita yung kahinaan. Because in love, there is greatness. In love, there is goodness. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, pwede natin tanungin, nasaan ang aking sariling kadakilaan? Yung mga magulang na naririto, matatagpuan ninyo yung kadakilaan, hindi lamang sa inyong pagiging ina o ama ng tahanan, kundi matatagpuan ang kadakilaan sa inyong pagsusumikap na itaguyod ang pamilya kahit pa mahirap. Yung mga tindero at tindera sa palengke, matatagpuan ang kadakilaan, mahirap man ang buhay, lumalaban ng patas. Yung mga guro, maliit man ang sweldo, pero gagawin ng lahat, makapagturo lamang at maging mahusay sa kanyang piniling larangan. At kahit pong tayo, na mga deboto ng mahal na Birhen, paano po magiging dakila? Tularan ang mahal na ina. Sapagkat ang mahal na Birhen, ang siyang unang larawan, ang siyang unang halimbawa ng kapakumbabaan. Nung tinanggap ng mahal na Birhen, yung kanyang kahinaan, nang sinabi niyang, paano mangyayari ang mga ito? How can this be? Tinanggap ng mahal na Birhen yung kanyang kawalan, ng kanyang sinabing, ako'y alipin ng Panginoon, maganap nawa sa akin ang iyong sinabi. Kaya isang paalala, mga minamahal ko, mga taga-deboto, mga kapwa-deboto ni Inang Peña, sa bawat kadeboto ng mahal na Birhen, walang espasyo ang mayabang. Ang bawat deboto ng mahal na ina, walang space para sa makasarili. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, muli natin tanungin ang ating mga sarili ng buong katapatan. Saan ko matatagpuan ang aking sariling kadakilaan? Huwag lamang po tayo makontentong maging sikat. Huwag lamang po makontentong maging laging number 1. Aanhin mo ang maging number 1, hindi ka naman nagmahal. Aanhin mo ang pagiging sikat, kinapos ka naman ng pagpapatawad. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, nawa ating mapagsumikapan na maging dakila sa pamamagitan ng paglilingkod, sa pamamagitan ng pagbibigay ng sarili ng may kapakumbabaan. Sapagkat sa dapit hapon ng ating buhay, tayo ay susukatin sa timbangan ng pagmamahal. Amen.